Hello, kumusta na? Good afternoon. Pasensya na, no? Ngayon lang ako makapag-share na ulit ng Word of God kasi napaka-busy talaga natin. Anyway, nag-upload din naman ako kasi meron kaming Bible study sa every Sunday, no? Si Pastor Ben ang nagli-lead noon. So, nilalagay ko rin sa YouTube para makinig din kayo. Maganda kasi ang topic din niya talaga. Oo. But now, nag-holiday ako ngayon kasi may ginawa lang. And kumusta na kayo? No? Marami bang blessings na dumating sa bawat isa? Oh, very busy ba talaga? Okay, kailangan lang tayo maging be strong and pray lang talaga, no? Pray lang talaga. Okay, ang aking itatopic po ngayon ay the hope and prayer. Dito sa Gawa 4:23 to 31, no? Basahin po natin, no? Okay. Dito sa 4:23 to 31. Ako na lang po magbabasa, no? Ako magbabasa, no? O pakisulat nyo na lang po kung gusto niyang i-review ulit, no? Okay? Okay. At nang sila'y mga pakawalan na ay nagsiparoon sa kanila ang mga kasamahan at inuulat ang lahat nang sa kanila ay sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. At sila'y ng kanila mga marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nagsasabi, O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasang mga yaon. 25. Na sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit magagalit ang mga hintil at nagsisipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan. 26. Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay nangagpisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. 28. Upang gawin ang anumang naitakda ng iyong kamay at ang iyong pasya upang mangyari. 29. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo ang iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan, samantalang iyong inuulat ng iyong kamay upang mapagaling at upang mapangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. Last verse. At nang sila'y makapagpanalangin na ay nayanig ang dakong pinagkakatipon nila at nangapuspos sila ng lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinabi na may katapangan ang salita ng Diyos. Amen. Okay? So, dito po tayo ang kwan po natin nito ay dito sa hope and prayer. So, ang layunin ng aralin. Ito ay be a source of encouragement, no? Ito ay be a source of encouragement as a part of the community. So, ito ay magiging pagkukunan ng mga panghikayat na bilang bahagi ng komunidad ng pananampalataya. So, bakit kaya, no? Bakit kaya? Why is encouragement is very important? Bakit kaya ang encouragement is very important? Ang sabi dito sa according to the Bible, no? Basahin natin dito sa 1 Thessalonica verse 5:10. Dito na, no? Being a part of community, ito ay nagbibigay ng daan to share, no? Para i-share yung personality sa relationship, no? And support each other. Kailangan magkaroon tayo ng nagbibigay tayo na nag-share each other, no? Para ma-support natin ang relationship natin, no? Para ma-develop natin ang bawat isa sa environment, no?
sa kapaligiran. So, why is community so important? So, bakit kaya ang community is very important? Why? Bakit kaya, no? Kasi, having a family of believers, no? Siyempre, grupo-grupo yan, no? Family members kayo ng community, no? Mga Kristiyano, no? That we surround ourselves na magkaroon tayo ng kalakasan, no? Kailangan magkaroon tayo ng kalakasan sa bawat isa, no? By faith, no? At becoming a more like Christ, no? Kasi hindi, mas maganda ka talaga na marami kayo na magkaroon kayo ng sharing each other, no? Paano ma-improve yung environment, paano dumami yung dumami yung mga para makilala ang Panginoon, no? At para lalo ding mag-improve, mag-grow ka, no? Mag-grow like Jesus, no? Dito sa Hebrew 10:24-25 nakasulat dito, no? So ang reason ng Christian community is important, no? No, very important talaga yun na kailangan magkaroon talaga tayo ng ano yun, pagkasama-sama, no? Magkaroon tayo ng sharing, no? Personal relationship, no? Minsan halimbawa mayroon kayo mga mag-sharing kayo problems or blessings, no? Magkaroon kayo ng mag-sharing kayo ng ano yun, word of God para mag-close kayo each other and magkaroon kayo ng ano yun, mag-grow kayo, no? So kailangan nating turuan ng ibang, at saka syempre kailangan din natin na turuan ng ibang mga ibang Kristiyano na paano natin ito i-encourage, no? Na magkasama-sama natin itong ipagdasal, no? Kailangan din nating i-advisean, no? Hindi yung ano yun, kailangan pag may mag-misa ng advice sa'yo, kailangan advice natin ng godly counsel, no? Hindi yung ano yun, iba-ibang bagay, no? Para din sila lumago, no? Para din sila lumago at tayo rin lalago, di ba? Hindi naman yung sila lang lalago. Even though pag mag-share tayo ng word of God, no? Kaganitong aking share, I think this 1 year ago na share ko ito. Until a little bit na alam ko, pero sometimes malilimutan. So ito share ko sa inyo, just reminding me, no? Of course, I want to share ko rin para ma-remind din kayo. So magtulungan tayo, parang gano'n, no? So kailangan nating advisean with godly counsel para lumago as a Christian. So we are called a make disciples, no? Kailangan magkaroon tayo ng make disciples. You know, it's very hard talaga, no, to invite people, no? To invite lalo na yung mga solid mga talagang solid maraming mga churches, no? Talagang doon talaga sila devoted. It's hard talaga, no? Pero kailangan natin na magkaroon ng win, no? Winning soul, no? So magkaroon tayo ng, so yung ang tawag noon ay to make a disciples, no? Magkaroon tayo ng mag-disciple tayo, no? Making disciples to includes winning, you know, ito nakalagay dito, no? Making disciples to includes winning people to Christ, no? Kailan magkaroon tayo ng how to, no? Magkaroon kayo ng, halimbawa, group nyo, no? Community, mag-usap-usap kayo. Paano natin ma-win yung isang tao? Ano kayo natin gawin? Dalawin ba natin? Or invitehin natin? Magkaroon na kayo ng meeting each other, no? Para maganda ang pag-approach, no? Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Making disciples, winning people to Christ, no? Teach them, no? Kailangan nating i-share din ang salita ng Panginoon so that they become fully mature followers, no? Siyempre, halimbawa yung bago pa natin ma-sharean, nakilala sila sa ating Panginoon, so kailangan natin na maturuan pa rin natin para maging mag-matured sila, no, as a followers of Christ, no? So we need a Christian community para maging magturo, para makapagturo tayo sa iba. Of course, mas maganda talaga, no,
mas maganda talaga na marami kayo, no? Para magkaroon kayo ng idea how to winning, no, the soul, no? Maganda talaga yun, mga kapatid. Maganda talaga ya, no? So realize, number 2 is realize that the real necessity of communal prayers to continuous progression of the church, no? Itong number 2 na ito, no? Maganda ito sa ano yun, pag mag-start ka. Kasi sa amin, no, before of course, before we have a house church, so ang tagal na namin, ang dami-dami na talaga nag-join, siguro ang dami na talaga, and then of course they save, and then umuwi na ng Pilipinas, pumunta ng ibang bansa, and after that my husband na ni-request siya doon sa internal church, and then request din sa Filipino church, and then of course now we starting again. First is Bible study, and then pag mag-grow, of course heart prayer talaga, so we can open na naman na makabuild kami ng church, no. So we're few, no, county lang talaga. So maybe darating na ang panahon, no, nandyan si Lord, siya ang magbi-bless sa atin, siya ang mag-guide sa atin. So darating din ang panahon na maraming magji-join, and then yun, kagaya itong aking sinishare ngayon, na kailangan magsama-sama, how to disciples, no, mag-win tayo sa mga souls, mag-invite, mag-teach tayo ng Word of God, and then pag dumami, that time na we should build the church, no, according to yun sa purpose ng ating Panginoon, no, na of course lahat ay talagang dinadaan talaga sa prayer lang, no. Pinagdadasal talaga ng heart yun, no, na kailangan ang Panginoon talagang kumilos sa lahat. Okay, so now January lang kami nag-start, so may nagjo-join din, but of course hindi naman nagmamadali dahil andyan naman si Lord, no. Andyan si Lord na hindi naman tayo pinababayaan, di ba? Because we are servant of God, no. Anyway, itong share ko sa inyo, parang naalala ko lang yung ngayon pa lang ulit kami nag-start with my husband, no. So hopefully kung sinong nakikinig nito, if you have time, no, wala kang church or dyan lang kayo sa bahay, so you can contact me, and then we have a Bible study first. Bible study muna tayo, and then we start 1 o'clock, no. Then after that, pag dumabi, bahala na si Lord, no. Saka na tayo mag ano yan, magkuha ng church, no. Okay. So number 2 is realize the real necessity of communal prayers to continuous progression of the church. So ito ay magtanto ng tunay na panalangin ng simbahan, no. Ito nakasunod to. Tinatry ko talagang mag-change ng Tagalog, no. Kasi siyempre of course di naman lahat na malalim ang English, pag minsan hindi kagaya ko malalim na English, ano ba yun? Di ba? Oo, tinatanong ko pa sa husband ko, di ba? Kaya yun, minsan tinatagalog ko na rin. So matanto ang tunay na panalangin ng simbahan. So what is the meaning of communal, no? Communal prayer. So manalangin kasamang iba, mari maganap ito sa simbahan. So ito yung, diba, ito yung ano yun, bago sa church yun, bago start, no, mag-start ng sermon, mag-start ng start ng ano yan, sa sermon, start, alam mo, sa pamula sa music ministry, then sa sermon, no, ganon, alam nyo naman yun, no. So kailangan of course magpipray talaga lahat ng mga staff na tatayo, yun, magpipray yun, no. And manalangin kasama mga iba, at maaaring maganap ito sa simbahan o grupo ng mga Kristiyano na ganitong panalangin, no. Grupo ng mga Kristiyano, sometimes sa prayer meeting or Bible study. So before noon unang panahon, no, maybe that was 18 years ago, siguro 15 years ago, pag once nagbi-pray kasi before I was sa music ministry, and then siyempre active sa church, no, active sa prayer meeting. So before, ang ginagawa namin ay
sinasabi yung mga request prayer, and then church building, etc. Ganun. And then, naghawak kamay, no? Paikot kami, and then, isa-isa kaming nag-pray, no? Pero lately, iba na yung patakaran, no? Ewan ko lang bakit naging gano'n, no? Na hindi na, sarili mo na lang, kung sino yung pag-pray mo, halimbawa siya, sarili mo na ang pag-pray, lahat sabay-sabay, and then after that, okay, 10 minutes, sabi nila, 10 minutes, and after that, yun na, mag-closing prayer na yung pinakamataas, no, yung lang natin, pastor, gano'n. So, na iba, for me is, mas gusto ko yung before na, halimbawa, ipag-pray ko yung church, ipag-pray ko siya, halimbawa, dalawa, ipag-pray ko, mas gusto ko yung ganoon na mararamdaman mo kasi yun, ipag-pray mo yun, na mararamdaman mo yung Holy Spirit, pag yung makakapag-focus ka talaga na maraming makikinig, maraming sasabay na ipag-pray mo yung isang tao, no? Maramdaman mo yung kasarap talaga kaysa yung ito pag-pray nyo, and then pikit ang mata. Pag okay naman din yun, kailang yun lang sa akin, no? Okay, humaba tuloy. Sensya na. Yun lang sinasabi ko na yun sa akin, no? Mas gusto ko yung before na patakaran yung prayer, no? Yung pagdadasal, no? Kaysa ngayon na yan, parang nagbago, no? Para mabilis daw yan, sabi nila, para mabilis daw. Mabilis daw, sabi nila. Mabilis daw, para mabilis. Sa akin, it's not good na para mabilis kasi God is our King, no? Hindi dapat binilisan. He is very important, no? Na kailangan natin makipag-usap sa Panginoon. Forgive me, baka may masaktan dyan. Hindi ko sinasadya, but I'm telling the truth, no? Yun ang nasa akin, no? Na bigyan natin ng time, no? Bigyan na ng time, no? Na feel natin talaga, mayin natin, no? Ang pagdadasal, pag-usap sa Panginoon. Hindi yung shortcut na mabilis lang, konti lang tayo mag-share ng Word of God dahil wala ng oras, matutulog na. Parang gano'n, no? So, okay. Tigil na. Okay. So, okay, matanto ang tunay na panalangin, no? So, dito tayo sa maaaring maganap ito sa simbahan, no? Kaya na sinabi ko, sama-sama magkaroon ng bawat Kristiyano sa pagpupulong, kaya ng Bible study or prayer meeting, okay? So, sa pakipag-ugnayan ay sa bawat isa. Ito, no, sa bawat isa na pakikipag-ugnayan sa bawat isa, pati na rin sa Diyos, no? At makakatulong upang mapalakas ang komunidad ng mga Kristiyano. Amen. Totoo talaga yan, mga kapatid, no? So, kailangan pag mag-pray talaga tayo ay huwag nating madaliin dahil marami pa tayong gagawin. Huwag nating madaliin dahil wala ng oras at matutulog na dahil bukas ay may pasok pa. Hindi yon, mga kapatid, dahil mas marami tayong oras sa personal na gusto nating gagawin kaysa yung makipag-usap sa Panginoon. Mas marami yung unbalance, di ba? So we should kailangan nating pahalagaan ang salita ng Panginoon, and of course kung sino yung nangailangan ng tulong, we should advise them godly, no? So, yun ang very important sa atin, no? Okay. So, A is community, no? Sa community na ito, read Matthew 18:20. Kaya na lang po, ipakisulat nyo na lang po, no? Community, no? Basahin natin dito sa Matthew 18:20 at saka Ephesians 3:12. So, inasahan ni Jesus ang isang bagong araw, no? Kung saan makakasama niya ang kanyang mga tagasunod, no? Hindi sa katawan, kundi sa
pamagitan ng kanyang banal na spirito sa katawan ng mga mananampalataya. Yun ang gusto ng Panginoon. Inasahan niya talaga, no? Hindi sa katawan, hindi yung katawan, no? Katawan, itong laman, hindi yun, no? Kasi itong laman ito lang ay pang sanlibutan, di ba? No? So, hiram lang ito. Ito ay, alabok, hindi alikabok. Malaking, nung Sunday na Bible study kami. Sabi ko, alikabok, ay hindi, sabi ni Pastor, hindi alikabok, alabok. O nga, alabok, no? Alabok. Hindi pala alikabok, alabok, no? So, banal na espiritu sa katawan ng mananampalataya. Yun ang gusto ng Panginoon, no? Okay? Ang Biblia ay nagbibigay ng tatlong malinaw na dahilan, no? Kung bakit mahalaga ang sama-samang magdasal, no? Bakit kaya? Bakit kaya mas magandang sama-samang magdasal, no? Ang sama-samang magdadasal ay pinaisa tayo sa iba pang mananampalataya. Yun daw. Ang sama-samang pagdadasal ay nag-ugnay sa atin ng mga layunin ni Kristo, no? Sabi rito, at nagpapahayag kay Kristo sa mundo. Maganda talaga, kapatid, na sabay-sabay kayo. Yun nga sa akin, yun talaga, oo. Yun talaga ang gusto ko, yung sabay-sabay tayo magdasal na basta gusto ko yung before na style na prayer, no? So, become a courageous to share the others ay how you can share Jesus with others. Paano kayo tayo makapag-share ng how can you share Jesus with others? Paano kaya? Paano kaya? Carry your Bible. No, one is carry your Bible. Invite friends to church. Yes, it's true. Invite, ang iba naman, ang technique naman ng iba, invite friends to church. Halika kayo kasi, alam mo, anniversary namin. Merong kainan sa church kasi, may birthday. Yun, ganun ba? Tapos maramdaman naman yung first time, uy, ang saya pala rito. Kasi syempre, no, pag nandito tayo sa ibang bansa, maraming mga stress, no? Work, home. Pag minsan iba yung mga kasama mo, hindi sila, un-Christian sila. So, lalong nalulungkot, no? Stress talaga. Pero kailangan nila na maging masaya. Kailangan nila na masarap pala na ang fellowship sa church, no? Yun. Kaya, yun, namimiss din ang pagkain Pilipino, di ba? Kaya minsan yung style ng mga Kristiyano, no, manampalataya, punta tayo sa church kasi may pagkain, mga ganun, no? So, yun din, pag minsan, may iba naman na hindi na babalik, may iba naman na babalik kasi na-enjoy sila, hindi sa pagkain kundi sa fellowship, no? Ganon. Tapos, iba naman, carry your Bible. Yeah, it's true. Kikarry tayo ng Bible, pero hindi naman, sa akin lang kasi pag once na mag-invite tayo, of course sabihin natin Bible study, no, para pwede tayo mag-carry ng Bible. Pero pag yung bago pa lang, new pa lang, kukumustahin, i-friend mo, and then tanong mo ko saan ang church, and then ipag-pray lang, ganon, tapos bigyan ng maliit konting verse, pwede na rin yun. Carry your Bible. Pero huwag lang biglain kasi pag minsan kasi kagaya sa akin nung bago pa ako, no, ang tawag sa akin ay hindi Cleofe kundi Bible. Bible daw kasi noon, kasi di ba, nung talagang napakainit pa, no, pakainit pa talaga ng basa ng Bible, no, kaya tawag sa akin Bible. No. So, C is recommended Christian faith books. Oo, pag yung magbili-bili tayo ng sa church, marami ding mga tracts diyan, di ba? Oo, ibigay mo, pag wala kang ginawa, hindi wala kang time sa church, sige, ito yung bigyan mo sila ng no, to others, mag-invite ka, no, magbigay ka ng mga faith books. And then, parati mo silang, of course, kontakin, baka darating ang panahon na makasama mo rin sa church, okay? So, to others, invite friends to fellowship and prayer group, no? Inimbitahin natin sila sa prayer group at saka sa sa fellowship, no? Ganun talaga. Minsan marami ding nagjo-join ng ganyan pag they are so marami silang problema na humingi sila ng prayer request sa family
or sa personal life nila, sa husband nila, sumasama sila kasi dumadaing din sila, gusto nilang ma-answer prayer yung kanilang hinihingi, no, na naghinagpis sila, no, naghinagpis sila at wala silang matagpo, makapitan. So nang makita nila na meron silang friend na mayroong Bible study, mga ganun, sumasama din talaga sila kasi they're so nag-depress na sila, no. Yun, marami ding mga ganong bagay na marami ding nag-join. Okay, so why is sharing important? Bakit ang i-share ang importante din Kristiyano? So the more you intentionally to share your faith, mas munawaan mo rin ang kalooban ng layunin ng Diyos, no? Mas maganda yun, no, di ba? The more na i-share mo yung faith mo, i-share mo yung about sa Panginoon, no? So manawaan na mo rin ang kalooban ng layunin ng Diyos, no? So para sa ating buhay ay by sharing your faith and life with others, no? Pag minsan pwede ka mag-testimony sa kaibigan mo, sa mga kaibigan mo, o konting hapyaw lang, ganon, ganon, no? So ang relation natin sa Panginoon lalong lalago. So kailangan, pag parati ka nagsishare, no, parati kang active talaga, no, lalo kang lalago talaga sa Panginoon, no. So He gave you the right words, no, and abilities to share the message, and that Jesus is alive, no. Siya talaga ay alive, no, and the Bible is true, no. Ang Biblia talaga ay tunay, totoo yan, no. And alam din natin dito sa Lucas 12:12. So, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Dito, no, sa 12:12, no. Pasensya na kayo, meron akong confusion. Dito sa Nagoya, dito sa Japan. Ngayon, isang araw, maghapon umulan. Grabe yung confusion ngayon hanggang April kaya ako. Meron talaga. No. So, balik tayo dito sa Gawa 4:23-39. So kaya dito sa 4:23, kaya nang si Pedro at si Juan ay napakawalan, ay sinabi nila sa Pangulong Saserdote at tinaas nila ang kanilang mga kamay at nagdasal, no. Nagdasal din sila, no, at alam din nila na ang si Peter at si John ay kung saan papunta upang makahanap ng kangginhawaan pagkatapos ng kanilang paglalaya. So dito sa 2 Corinthians sa 1:34, ang mga sa Corinthians verse na ito ay kahit napapano ay magkatuwid ang kanilang ginawa ni Peter at John pagkatapos ng kanilang paglaya, no. Hindi lamang sa sa kanila, kundi para din sila ay mapaniwala rin ng na makatagpo sila ng kaaliwan ng kasama iba pang pananampalataya. Okay? So mga kapatid, kailangan natin ang specific prayer po natin dito ay facing pain with dignity, no? Say courage, no? Facing pain with dignity or faith. It's help us live with purpose and meaning, truth, a heart-centered approach towards all life for oneself, no? And kailangan dito naman si John 1:9 ay be strong and of good courage, no. Come unto Christ, no. Kailangan maging strong tayo, no, na maging courage. Minsan ako pag nag-invite ako, of course sometimes my time na strong ako, ay nag-invite ka lang. Minsan kasi talagang hindi na ako nag-strong kasi minsan kasi pabalik-balik na lang, din in-ignore naman ako, parang gano'n, no, parang
Yun, ganun na nga, no? But kaya sabi dito, kailangan be strong daw, no? Kailangan magkaroon tayo ng courage, no? So, B is miraculous acts dito sa ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na si Jesus ay makagawa ng himala, no? Maghimala ang Panginoon na kailangan magkaroon tayo ng guide, no? Iga-guide tayo ng Panginoon na sana ay magkaroon tayo ng lakas, no? To share the word of God, to encourage the people, no? So, okay, mahaba kasi ito kapatid, kaya ano yan, sinort ko na lang. So, dito, so, kailangan na why we should pray boldly, bakit tayo manalangin ng tapat, magkaroon tayo ng parihong pribilehiyo gaya ng mga apostol. Nanalangin kami ng may pagtitiwala na malaman ng lahat ng tao na makilala ang Diyos. Number 3, kailangan nating manalangin upang bigyan tayo ng lakas, loob na sabihin sa mga tao na tungkol salita ng Diyos at magtitiwala. Yun, kailangan talaga natin yun, no? So, before, ganun yun, before mag-share tayo ng Word of God, kailangan natin na mag-courage sa mga tao, ay kailangan manalangin talaga, no? So that the Holy Spirit guide us, no? Sa sigurihin natin na hilingin sa Espiritu na buhayin tayo upang mabisa at matapang na sabihin sa iba kung paano makinabang ang ating buhay sa pamagitan na magkaroon natin ang personal na matalik na kaugnayan ni Jesus. Amen. No, ito lang ang aking ma-share sa inyo kapatid. Ito yung layunin ng The Hope in Prayer. So hanggang ngayon, we always pray with my husband na hopefully na dumami ang mga gustong makinig ng salita ng Panginoon. Oo. And okay, maraming salamat and let's pray. Lord, maraming salamat Lord sa na-share ko, Panginoong Ama, na I pray Lord God na magkaroon to ng aral sa bawat isa, Lord God, at kung sino po yung na sila ay magkaroon sila ng makapag-invite ng mga tao, Panginoon Ama, to know you, Lord God. I bless them, protect them, Lord Jesus, and we pray, Lord God, na marami po talaga ang masave talaga, the Father, especially here in Japan, Lord Jesus, and help us also, God the Father, na makapag-share kami ng inyong salita, Lord God, na magtipon-tipon kami, Panginoon, magkaroon kami ng sharing each other, O Lord. Lord, maraming salamat sa umaga, sa tanghaling ito, Lord God, at in Jesus' name I pray. Amen. Thank you mga kapatid, and I don't know, maybe next week or maybe April na ulit ako makapag-share sa inyo ng Word of God. Anyway, meron kami namang Bible study and nilalagay ko naman dito sa YouTube. Always pray lang, don't forget to pray, and be strong lang talaga kasi mahirap talaga sabay mahirap tas nakangiti pa. Mahirap talaga mga kapatid na pag may maraming inaatake ka, no? Ginagamit ang tao, no? Anyway, nandyan, God is always there, no? Protect us, okay? Okay, bye! See you!